Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Dilima, nagsusulong ng kaso laban kay Senator Marcoleta sa kabila ng pagbasura sa investigasyon ng COMELEC. Iginiit ni Representative Leila Dilima na hindi dapat tuluyang makalusot si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang maklear ng Commission on Election sa isyu ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures noong 2025 elections. Sa kabila ng resolusyon ng COMELEC na nagsasabing walang sapat na ebidensya upang patunayang may nagawang election offense si Marcoleta, binigyan din ni Dilima na may iba pang posibleng pananagutang legal na dapat suriin. Gusto niya makasuhan talaga si Senator Marcoleta. Ayon sa kanya, hindi dapat matapos ang usapin. Ito ang pahayag ng kongresista. While this is true, the COMELEC should not have stopped there. Nauna nang ibinasura ng COMELEC ang investigasyon laban kay Senator Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi pagsisiwalat ng election donors sa kanyang sose. Batay sa kanilang resolusyon, kulang ang ebidensya upang patunayan ang paglabag sa election laws. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Dilima na ang naturang desisyon ay nakaangkla sa provision ng Republic Act No. 7166 kung saan inalis ang criminal liability sa ilang aspeto ng SOSE violations. Hinimok ni Dilima ang COMELEC na dalhin ang kanilang findings sa National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman upang masuri kung may basihan ang posibleng pagsasampa ng kaso laban kay Senator Marcoleta. Wala pang reaksyon mula sa kampo ni Marcoleta kaugnay sa mga pahayag ni Dilima. Ano? Galit kayo kay Senator Marcoleta? Bakit kayo galit? Isa lang ang alam ko niyan eh. Dahil si Marcoleta, ang kanyang advokasya is labanan ang mga kurakot. Nagpapasalamat ako bilang isang taong bayan na mayroong isang Marcoleta sa Senado na lumalaban, nagsasalita, lalo na itong malita issue. Senator Lacson, may pahayag tungkol may informasyon ako, sabi ni Lacson, na mayroong grupo pressuring COMELEC para tungkol itong kaso ba? Hindi ko na matandaan ano yung basta parang atat na atat din itong Lacson na itong Marcoleta dapat sana mawala sa landas niya. But to me, malaking pasalamat ko kay Marcoleta. Sige, pakasuhan nyo. Ano bang kasong gusto nyo at least, gumagana ang ating sistema. Salamat po sa COMELEC. May pag-asa pa pala tayo sa COMELEC. Hindi lahat ng Kasi kung wala kang ginawang violation, talagang lalabas yan sa investigasyon. Yung Political Finance Division ng COMELEC, I am sure mga abogado ang nandyan o mga matitinik din. Nag-recommend na walang pananagutan si Marcoleta. Ang inirecommend din nilang kasuhan, yung 3 na nag-contribute kay Marcoleta. I don't know kung bakit. So, tapos ito ngayon, sumabog ang galit, gustong pakasuhan. Ano bang kasalanan ni Senator Marcoleta kay Congresswoman Dilima? Hindi natin maintindihan, Ang alam ko, si Dilima is nabanggit ang pangalan, tumanggap ng, tinanggap? Paper bag ata eh.
Nang dahil ba makulit si Marcoleta na imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya galit sila kay Marcoleta na ang kasabihan nga natin is you can never put a good man or woman down. Kaya laban lang po, Senator Marcoleta. Alam ko, ang mga mastermind sa pagnanakaw sa flood control, galit sa inyo. Marami silang galamay para sirain ang inyong credibility. But tuloy nyo lang ang inyong nasimulan dahil mas nakakarami sa taong bayan nasa likod ninyo. Lalo na ngayon itong testimonyo ng 18 brave Marines na ayaw imbestigahan ni Senator Lacson. Sa April 14, mayroong Blue Ribbon Committee hearing. Kailang hindi kasama ang Brave 18 Marines. I don't know sino yung mga papatawag nila. I don't know kung anong imbestigahan. Nakakatawa yung sabi ni Senator Lacson na sabi niya, ayaw niyang patawag ang 18 Marines kaya baka lang daw makulong sila. Ma-cite in contempt. Walang enough na kulungan sa Senado. To me, that's no. Palusot. Kung nagsisinungaling di ikulong mo, what's Diyos na magaling kayong investigador. Patawag, kung ako ang chairman, patawag ko, patunayan kong nagsisinungaling para ipakulong ko. Oh, bakit biglang naawa si Senator Lacson sa mga nagsisinungaling ko nung Brave Marines? So, again, salamat Senator Marcoleta and good luck Congresswoman Dilima sa gusto nyong makasuhan pa ang aming minamahal na Senator Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So bahalag nagaulan, pangyod sila, duol gyud sila kay nalipay silang matagaan og yero. So kompleto. Nalipay daw si ate. So kompleto gyud, lansang, pako, plinsen o yero, kompleto. Tanan. Sila ang matagaan. Salamat kayo sa Ginoo, sir, nga Salamat daw gid sa Ginoo si ate nga naabot na gid ang yero. Di pa gid ni kayo bisag ulan kadako. Nagin mi dito sa highway. Oo. Tanaw gid namo ang ko. Yatag nga yero. Sige. So ang uban naalang sila sa ilang balay, so magkuha lang sila karon kay ulan man nga kusog karon. So wala gid tanan nakaani tungod sa ulan. So ihatod na sa iyaha sa balo nga bahin nga yero. Ug karon mo na ni ang balay ni nanay sa usa ka balo. Oo, kaginuda man gid kando na no. Ato man hano ato nos tulo. Oh, ang iyang balay karon gaulan man, so inaani na gyud ang tulo. Oo, yan naman ina gayo. So mo na ni ang iyang higdaanan. Oo. So nagatulo gyud ang tubig Ato man ano. tungod sa ulan. So naa na gyud sa iyang higdaanan. So gipan sumpay-sumpay lang gani ang hirog ang sako.
Ano? Ani na gid ang iyang pagpuyo in town Nano ni sila nanay. sa Ginoo nga naay hinabang nga sin sa apo nga naluoy gyapon sila sa apo nga lisod kayo akong kabutang kay lisod ang walay bana. Uy, balo naman gud siya. Wala na biya akong magkasampit, di ko pagkasampit og anak. Oo, Lisod na. oo, salamat. Man, salamat kaayo sa naga dunir sa sinsa. Salamat sa Ginoo, Ginoo. Nang langinan ug sa tigtig yung kuminginon kay do na wa ka na ko sin. Oo, sige, salamat kayo nanay. Salamat sa iyo sa tulong si Dito. Oo, sige nanay.